Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. So tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa gabing ito, sa ating po mga kakabsat na imbang ganabi kada kayo amin kakabsat sa ating po mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Masanto siya Labi, at si kayo namin sa ating po mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahin na banggi sa Indugabos, sa mga taga Carabao Island, mayan ng gabi sa ating mga kapatid, mga kaigsoon na, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon, dito po sa may pabing kaya ko nga. Ang ating pong paksa po sa gabing ito, ay dito po ay matatagpong po na sa Lucas, doon po sa ikalabing-anim na kabanata, mula sa ikalabing siyam hanggang sa ikatatumput isang talata. So Luke chapter 16, verse 19 to verse 31. Ito po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. At ito po nga babasahin po natin ang mga nabanggit na mga talata na siya magiging basihan po ng ating pag-aaral po sa gabing ito. Ano po? Sa isang oras na ating pag-aaral. Yun po sa Lucas, ikalabing-anim na kabanata, ikalabing siyam hanggang sa ikatatumput isang talata. Ito po ang ating mababasa. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong-lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan Lazaro na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nauhulog sa pag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at inihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya dinala na manghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya sumigaw at sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamagin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaalib siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking baying inilagay sa pagitan natin upang ang nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, kung kayo'y ipinakikiusap ko sa iyo, ma, naisugo mo siya sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, mga ito, tuloy po natin. Ngunit sinabi ni Abraham, nasa kayo na si Moises at ang mga propeta, ayaw mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Yun po ang ating pagbabasa sa ating pong paksa sa gabing ito. Ito pong paksang ito, at ito'y binabasa po natin, hindi po ito, meron po nagsasabi na ito lang po ay talinhaga. It is a parable. Kanina. Hindi lang po totoo yan. It's figurative, so hindi po totoong nangyari. So sabi nila, it's a parable. Yung po Tagalog po natin may kakulangan sa mga pangalan ng mga talinhaga. Yung nakalagay lang talinhaga. Pero maraming klaseng talinhaga, ano po? Halimbawa, parable, simile, metaphor, etc. So ito po isang parable.
At ang parable ay sinasabi na ito po ay isang earthly story with a heavenly message. So ito isang kasaysayan sa lupa, makalupa na may spiritual na kahulugan. Ito po ay galing sa salitang parable, na ibig sabihin to put side by side. In other words, kino-compare po yung mga bagay na nangyayari sa physical na buhay sa mga bagay sa spiritual. Ang isa pong karakter ng isang parable, ito'y gumagamit ng tunay na mga bagay na nangyayari sa tunay na buhay. A parable uses things that happen in real life. So ito'y mga bagay na nangyayari sa totoong buhay. Halimbawa po, yung parable of the sower. Yung po'y totoo nangyari sa panahon ng ating Panginoon, na kapag sila nagtatanim, sila'y nangaasik. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon na itinatanim muna yung palay, tapos tinatransplant nila. Pero nung panahon na yon, iniaasik talaga nila yung yung binhi at naglalanding po sa iba't ibang lugar. So yun po'y totoong nangyayari sa panahon ng ating Panginoon. So ibig sabihin, kung ito po ay parable, itong kasaysayan na ito isang parable, nagsasabi po sa atin na itong nangyayari pag ang isang tayo namatay. So ito ang totoong nangyayari pag ang isang tayo namamatay. Di ba? Pero kung ito totoong kasaysayan, hindi napapalitan yung mensahe. Ito ang nangyayari pag ang isang tao po ay namamatay. So para sabihin po natin ito isang parable, ay hindi pa rin talagang magbabago ang isinasabing katotohanan sa atin. Yung po mga ibang sangay ng relihiyon, hindi sila naniniwala na pag namatay ang tao, meron siyang pinupuntahan. Sa kanilang paniniwala, pag namatay isang tao, siya po ay nasa libingan lamang at siya po ay parabagang natutulog kanina. Alala siyang alam sa mga bagay na nangyayari. Yun po ang paniniwala ng iba. Kaya pag nababasa po nila itong kasaysayan na ito, ay sinasabi na parable lang yan kanina. Parable lang yan kanina. Para lang maiwasan yung katotohanan na itinuturo ng mga talatang ito. Pero sabi nga po natin, kaya ito po ay parable o hindi napapalitan ang mensahe ng mga talatang ito. Ito nangyayari pag isang tao po ay namatay. So, ang mga talatang ito ay patungkol sa dalawang tao. Yung mayaman na hindi pinangalanan, the rich man, was not named, and a poor man named Lazarus. Pero yung mahirap at dukha na tao ay pinangalanan at ang pangalan po ay Lazarus. So mayroon pang ibang pangalan sa John na Lazarus, na kapatid ni Martha at ni Maria. Palagay ko hindi ito. So ito ibang Lazarus, ano po. So dito po sa verse 19, sabi po ng talata, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Dito po sa ating Tagalog, na salin, mayroon siyang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong-lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. So, ibig sabihin, marami siyang kinakain. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi ng pangalan Lazaro na puno ng mga sugat. Dito po natin makikita yung karakter ng mayaman. In other words, hindi siya mabuting tao. Meron pong isang dukha na malapit sa kanyang pintuan na hindi man niya pinapakain. Naghihintay lang po may mahulog na pagkain mula sa dulak ng mayaman. So kung makikita natin ito yung karakter ng mayaman, hindi siya mabuting tao. By necessary inference, si Lazarus po ay pulubi, pero siya mabuting tao. May mapapaliwanag po natin mamaya yan dahil sa nung sila parehong namatay sa kanilang mga lugar na pinuntahan. So, susunod pong mga talata sa
verse 22, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. At nangyan namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa kanduan ni Abraham, namatay din naman ng mayaman at inilibing. Dito natin makikita yung mayaman ay nilibing. The rich man was buried. Pero hindi po sinabi na si Lazarus na dukha ay nilibing. Alam mo, walang pagkakaiba po yung panahon na ngayon at panahon noon. Pag ang isang tao po ay mayaman, iba ang kanyang libing kaysa sa taong mahirap. Pero dito po sa kasaysayan ito, yung mahirap na si Lazarus, hindi man sinabing siya nilibing. Meron po isang lugar sa paligid po ng Jerusalem, sapagkat ang Jerusalem po ay isang walled city. Ano po? Siya po ay isang syudad na may mga kuta. Kung sa lugar po natin sa Maynila, para siyang Fort Santiago. Ano po? Na may mga walls. Meron po sa gilid po nito ay tinatawag Valley of Hinnom. Kumbaga, ito po yung dati yung Smoky Mountain sa Maynila na lahat ng mga basura doon tinatapon at sinusunog. Dito naman po, hindi lamang basura, kundi pati mga patay na hayop at pati mga patay na tao ay doon nilalagay at sinusunog. Sapagkat yung talata, hindi sinasabi na si Lazarus ay nilibing. Kung siya nilibing, dapat sinabi siya nilibing. Pwede siya nilibing. Otherwise, ay tinapon lamang. Alam mo? Kung kayo pupunta sa Manila Cemetery, ano po, may mga tinatayang paupers burial. Doon nililibing yung mga mahirap. Which doon ito, yung po ay sa ano sila doon. Dito po sa talatang binanggit natin, pinatutunayan po sa atin na yung paraan na kung paano ang bangkay ay dinidispose so hindi mahalaga sa Diyos. Noong unang panahon, sa panahon ni Abraham, ang mga patay ay nililibing sa loob ng kuweba o caves. There's a Genesis chapter 23 verse 19. And after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah, before Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the sons of Heth as property for a burial place. So inilibing po sa Yungib. Pagkatapos ito, inilibing ni Abraham si Sarah na kanyang asawa sa Yungib ng parang sa Machpelah sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kana. Ang parang at ang Yungib na naroon ay naging pag-aari ni Abraham upang maging lugar ng libingan mula sa mga anak ni Heth. Dito rin po inilibing si Isaac at si Rebecca at si Jacob at si Leah. Ito po ang libingan nila ng pamilya ni Abraham. Pero sa panahon ng ating Panginoon, hindi na sila nililibing sa kuweba. Sila nililibing sa mga libingan mula sa bato. Dito po sa Matthew chapter 27 verse 59, nung inilibing po ang ating Panginoon sa Kristo nung siya namatay. When Joseph, na taga-Arimathea, when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. And Mary Magdalene was there, and the other Mary sitting opposite the tomb. So ito po ay isang bagong libingan na inukit mula sa bato kanya. Kinuha ni Jose ang bangkay, binalot niya yon ng isang malinis na telang lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay ginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at siya umalis. So nung panahon ni Abraham, sa kuweba, sa panahon ng ating Panginoon, sila umukit sa bato at tinatakpan. Pero meron din pong nasunog. Yun pong sa Sodom at Gomorrah, ito po ay sinunog ng Diyos, so yung mga tao doon ay nasunog rin.
Dito po sa Genesis chapter 19, verse 27 to verse 29. And Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Then he looked toward Sodom and Gomorrah, and toward all the land of the plain. And he saw, and behold, the smoke of the land, which went up like the smoke of a furnace. And it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow, and he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Tandaan po natin, nakiusap si Abraham sa Diyos. Ang pinakahuli ay 10. Kung meron siya makikita ng 10. Walang 10. 3 lang. So, sinunod niya. Kinamugaan si Abraham ay maagang nagtungo sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. Siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomorrah at sa buong lupay ng libis. At kanya nakita ng usok ng lupay na tumataas na parang usok ng isang urno. At nangyaring gunawin ng Diyos sa mga lungsod ng libis. Nakaalala ng Diyos si Abraham at inilabas si Lot ng gunawin ng mga lungsod na tinirahan niya. So, tignan po nyo, may nilibing sa kuweba, may nilibing sa mga libingang inukit sa bato, at may nasunog rin. Kasi kung minsan, sa panahon po natin ngayon, may nauusong paraan ng pagdidispose ng mga patay. Ito yung tinatawag nilang cremation. May ibang mga kapatid, sabi na wala na tayong mababasang cremation sa Bible. Hindi mahalaga yung paraan kung paano didispose yung patay. Kasi ang lang yung kanyang kamatawan. Kaya nilibing o kay sinulog, walang halaga sa Diyos yun. Hindi tayo nagkakasala kung kay sinusunog. Hindi ka na nagkakasala kung kay nilibing. Totoo yan, hindi na natin alam. Pag namatay tayo, kung kay nilibing, o itatapon, o kay susunugin. So yung kaisipan na ang cremation ay kasalanan, saan natin mapapatunayan yan sa Biblia? Ang totoo niya, hindi mahalaga kung paano didispose ang katawan. May libing, walang problema yun. Kung kayo nagpatoy na sa mausoleum, walang problema yun. Kung kayo cremate, wala nang problema yun. Depende kung anong gusto mo. Hindi yun, walang halaga yun sa Diyos. Ang katawan, pag tayo namatay, ay bumabalik sa lupa. So, siya'y naagnas at nagiging lupa. Nung po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. At ang alabok ay bumalik sa lupa ng gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang ating katawan ay kinawa ng Diyos mula sa alabok, at ito'y magbabalik sa alabok. Noong nga po sa Genesis chapter 3, verse 19, dahil ikay sa alabok kinuha, ikay babalik sa amo, sabi ng Diyos. So yung katawan po natin, malunusaw yun. Magiging lupa yun. Bigay po tayo ng mga halimbawa. Si David, yung sinamatay, ang kanyang katawan ay inilibing. Dito po sa Acts chapter 2, verse 29, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo tungkol sa patriarch David. Siya rin ay namatay at nilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sa araw na nagsasalita si Apostle Peter. So, ang kanyang katawan ay nilibing. Saan ang kanyang kaluluwa? O ang kanyang spirito? Ang spirito o ang kaluluwa ay pumunta sa Hades. Paliwanag po natin, pag binabagit natin ang kaluluwa rito, yun ang spirito niya. Yun ang immortal soul of the spirit. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20, tinatawag na spirito yung mga taong namatay at nasa Hades. Basahin natin na po. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20 o verse 19. At gayon din siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Nanonoon ay mga sabayin ng Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe. Habang ginagawa ang taong, na noon ay kakaunti sa mga tuloy, walong kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. So soul or the spirit goes to Hades, to Hades, or Hades. Walang po pronunciation.
Sa Acts chapter 2 verse 27, ang sabi ni David, For you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. Sapagkat hindi mo aayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni papahintulot man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. So si David, ang kanyang katawan nilibing, at pabalik sa lupa at ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu ay nasa Hades. Si Jesus na ating Panginoon, ganoon din. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. Ginawa niya siya bangkay, binalot niya sa isang malinis na telang lino, at tinilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay ginulong niya ang isang malaking bato sa pinto ng libingan at siya umalis. So, ang katawan ng ating Panginoon nilibing. So, saan napunta ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu? Sa Luke chapter 23 verse 43, and Jesus said to him, to one of the thieves on the cross, and Jesus said to him, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. At sumagot siya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makasama ko sa paraiso. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nilibing ang kanyang katawan, pero siya mismo, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, siya mismo ay pumunta sa paraiso o sa bahagi po ng Hades. So, yun po ang kondisyon ng mga namatay. Ang katawan ay bumabalik sa lupa, at ang kaluluwa, ang immortal soul, ang spirit, ay pumunta sa Hades. Ano ang kailang kalagayan sa Hades? Dalawa po ang lugar sa Hades. May lugar ng pagdurusa o torment. Those who are evil and disobedient are in torment. Dito sa verse 23, verse 24, yung pong rich man, and being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Sa Tagalog, mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumangila siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazarus sa kanyang kandungan. Yung po naman Tagalog, sinapupunan. Wala pong sinapupunan ang lalaki. Tama po itong bagong saan, kandungan. At siya'y sumigaw, sinabi, ang mga Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking tila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ito po yung this rich man. So by necessary inference, ito yung taong ito ay isang masamang tao. Hindi siya tumalima o sumunod sa kalooban ng Diyos nung siya nabubuhay. Yung po mga mabuti at mga masunurin sa Diyos, sila po ay nasa lugar ng comfort o sila inaaliw sa lugar ng Hades. Sa verse 25, but Abraham said, Son, remember in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. Subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo sa iyong buhay, tinanggap mo ang iyong mabuting bagay, at si Lazaro naman ay masamang bagay. Subalit ngayon naaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So may dalawang bahagi ang Hades. May bahagi ng pagdurusa na kung saan pumunta yung mayaman, at may bahagi ng pag-aaliw o comfort na kung saan pumunta si Lazaro at ang ating Panginoon at yung isang magnanakaw sa krus nung sila'y namatay. At ang kanilang kalagayan hindi maaaring palitan. Dahil meron pong pagitan sa dalawang lugar na ito ng Hades, yung tinatawag na Great Gulf. Verse 26, and besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. So hindi pwedeng malumipat yung mayaman sa lugar ni Lazarus
At hindi rin po pwedeng lumipat si Lazarus sa lugar ng mayaman. Na nga po doon sa pagitan na yun. Ano po? So dito natin makikita, pag namatay na po yung tao, hindi na pwedeng palitan yung kalagayan niya. Kung siya namatay na hindi sumusunod sa Panginoon, hindi na siya maaaring mapunta doon sa lugar ng pag-aaliw sa Hades. Hindi na maaaring palitan ng kanyang kalagayan. So yung mga panalangin para sa mga patay, o yung yung pagmimisa sa mga patay, yung tinatawag na Requiem Mass, hindi na papalitan ng kalagayan ng namatay. Kung siya nasa Hades ng pagdurusa, mananatili siya ron hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At yung mga napunta sa pag-aaliw, hindi na rin siya maaaring mapunta sa lugar ng pagdurusa. Dito po sa Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. At yamang itinakda sa mga tao mga tinamisan at pagkatapos ito ay paghuhukom. So pag namatay tayo, kung ano man ang kalagayan natin nung tayo namatay, hindi na mapapalitan yun. Hindi namatay na hindi naswain at di sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na mapapalitan yung kalagayan ng pagiging namatay. Kahit na pang gawin ng mga buhay mong kamag-anak para sa iyo, wala na silang magagawa. So, ang basihan po niyan ay kung ano ang ating ginawa nung tayo nabubuhay. Dito sa Ecclesiastes chapter 12, verse 14, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati na ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dito sa Romans chapter 2, verse 6, hindi po nagkakamali, ganyan din po sinasabi ni Apostle Paul na tayo tulad ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Ito po, kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ano bang ginawa natin tayo buhay? Yan din ang magiging bunga noon ay kung anong kalagayan natin pag tayo namatay. So, ang buhay natin sa mundo ang magiging basihan pag anong kalagayan pag kayo namatay. Kung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ikaw'y pupunta sa lugar na Hades na nasa pag-aaliw. Kung hindi ka naman sumunod, ikaw'y pupunta sa lugar ng Hades na may pagdurusa. Kaya, habang tayo po'y buhay, ito ng pagkakataon na gawin natin ang dapat nating gawin. At tulad ng ating Panginoon sa John chapter 9 verse 4, ang sabi niya, I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Kailangan nating gawin ang magawa niya ang nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang tao makagawa. Hindi po ito literal na araw at gabi. Yung sinasabi ng Panginoon, gawin natin, kailangan kong gawin ng mga bagay na pinag-utos sa akin, nagsugo sa akin habang ako'y buhay. Ganyan. Pag dumating na ako'y patay, wala na akong magagawa, sabi niya. So, bakit tayo buhay? Doon ang dapat nating gugulin sa pag-ahanda sa ating kamatayan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong kalagayan ng mga tao sa Hades? Pansinin nyo, sila yung mga tao pa rin. Si Abraham ay si Abraham pa rin. Yung mayaman, siya pa rin yung mayaman. At si Lazarus, siya pa rin si Lazarus. Sila po may pakiramdam. Dahil sa verse 24, sabi ng mayaman, ako'y nag-ihirap sa alam na ito. At si Lazarus ay naaliw. So meron silang pakiramdam. Meron din silang damdamin. Dahil itong mayaman ay nagpakita ng pag-aalala doon sa kanyang mga kapatid, na 5 kapatid na buhay pa. No, sa verse 27, then he said, I beg you therefore, Father, that you should send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. By necessary inference, kaugaling yung mga kapatid niya. At sinabi niya, kung gayo'y pinakikiusap ko sa iyo, Ama, naisugo mo siya sa bahay na aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatutuko sa kanila na
nang hindi rin sila mapunta sa dako ito ng pagdurusa. So in other words, pag tayo namatay, tayo pa rin yung tao nung tayo buhay. Ang pagkaiba lamang, wala tayong katawan. Kahit ito pong si yung mayaman, doon pa rin yung alaala niya, memory niya, meron pa rin siyang kaisipan. Sabi nga, I have 5 brothers. Alam niya na meron naman siyang kapatid. Alam niya na may tahanan ng kanyang ama. So yung theory na ang mga patay natutulog at wala na silang alam, hindi totoo yun. Dito nakita natin, sila may alam, sila yung umiiral, they exist. Meron silang damdamin, meron silang pakiramdam, meron silang kaisipan. Ang pagkakaiba lang, wala silang katawan. Yung po theory ng the dead are sleeping, na walang alam, na ito ituro ng mga Jehovah's Witnesses, ang kanilang basyan ay sa Ecclesiastes chapter 9, 5-6. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. Sapagkat nalalaman ng bawahay na sila mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila nalimutan na. Ang kailang pag-ibig, pagkapot, at pagkaingit ay nawala na, at wala na silang anumang bagay, bahagi pa magpakialaman sa anumang bagay na gawa sila ng lupa. And for the memory of them is forgotten. So yun, ang alaala nila, yung kay sila mismo, makakalimutan din sila eventually. Ibig sabihin. Pwede yan, hindi tinuturo ng mga talatang ito ng mga patay, wala silang alam. Napatunayan natin sa Luke, meron silang alam eh. Wala na silang alam sa mga bagay na nangyayari sa mundo pagkatapos silang mamatay. Katulad natin, hindi natin alam kung anong nangyayari sa mga namatay. Hindi rin alam na namatay kung anong nangyayari sa atin. So doon sa ganung kaisipan, wala na silang alam. Wala na silang alam sa mga bagay na nangyayari sa mundo pagkatapos silang namatay. Pero meron pa rin silang alam. Meron pa silang kaisipan. Para silang tao, problema lang, wala silang katawan. Ang hindi nila alam, yung mga bagay na mangyayari pa pagkatapos silang namatay, hindi nila alam yun. Pero sila po'y umiiral na bilang mga espiritu na walang katawan. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verses 1-4, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, pag kinamatay, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. If indeed having been clothed, we shall not be found naked. For we were in this tent grown, being burdened, not because we want to be unclothed, but for their cloth, that mortality may be swallowed up by life. Sapagkat nalalaman namin na kung nawasak na ang aming toldo sa lupa, mayroon kaming isang gusanig mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagkat dito kami dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit tahanan, upang kung mabihisan na nyo na hindi na kami matagpong hubad. Sapagkat habang kami nasa toldang ito, kami dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais namin mabihisan pa upang ang may kamatay na ilulukin ng buhay. So, ang description ng paglalarawan sa isang tao na matay siya, bukbad, wala siyang katawan. So, is a disembodied spirit. So, espiritu, walang katawan. In 2 Peter chapter 1, dito po sa verse 14, si Apostle Peter, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me, pinakita ng Panginoon ang kamatayan niya. Kung sinasabi ni Pedro rito, shortly put off my tent, ay isang kanyang kamatayan. Moreover, I'll be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Pag maalala mo mga bagay nito sa aking pagkamatay, kanya. Yamang aking nalalaman na malapit ng pag-alis ng aking tolda, na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Yesu Kristo,
At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw, ay niyang maalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. So in other words, pag iniwan na niya ang kanyang tonda, ay siya'y mamamatay. Iiwan niya ang kanyang katawan kanya. Sa John chapter 2 verse 19 to verse 21. And Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days. But he was speaking of the temple of his body. Sinagot sila ni Jesus, libayin ninyo ang templong ito at aking tatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na pagtatayo ng templong ito, itatayo mo sa loob ng 3 araw? Subalit nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. So pag tayo namatay, we exist as spirits in Hades without a physical body. We are the same person. Tayo pa rin dating tao bago tayo namatay. It's the same person. Kaya lang, wala tayong katawan. So, kilala ni Lazarus yung mayaman. Kilalang mayaman si Lazarus. Kung tatanungin nyo paano niya nakilala si Abraham, di nagpakilala siya. Katulad sa panunugan natin dito. Hindi mo kilala yung tao, magpakilala ka. Makikilala mo siya. But sila pa rin yung dating tao bago siya namatay. Walang pagkakaiba sa kanilang pagkatao. Maliban lamang na wala na silang katawan. So, pang-5 bahagi ng ating pag-aaral, si Lazarus ay ang may request yung mayaman na si Lazarus yung magbalik sa mga pabuhay. That Lazarus will resurrect siya mabubuhay na magali. Dito sa verse 27 to verse 28, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. At sinabi niya, kung gayon pinakiyusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may lamang kapatid na lalaki pa magpatutuo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. So ang kanyang kahilingan ay bumalik maguli si Lazarus sa mga buhay at ipangaral niya. At siya ipangaral niya tungkol sa kautusan ni Moises sapagkat sila nasa ilalim ng kautusan ng Moises sa panahon na yon, upang sila maligtas at hindi sila mapunta sa dakong ng pagdurusa. Pero ang sagot ni Abraham, then Abraham said to him, verse 29, then Abraham said to him that they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham. Subalit kung ang mula sa mga batay pumunta sa kanila, sila magsisisi. At sinabi niya sa kanila, kung hindi nila pinakinggan si Moses at mga propeta, hindi rin sila maikayat kahit may isang bumanga mula sa mga patay. In other words, ang sasabihin po ni Lazarus ay kung ano sasabihin ni Moses at mga propeta. Ang ituturing ni Lazarus ay kung ano mababasa sa Old Testament. Dahil sila nabuhay sila ng Old Testament. Hindi, wala nang sasabihin si Lazarus na hindi mababasa sa Old Testament. Yung pong Moses and the prophets, ito po ay metonymy. Binabanggit si Moises at ang mga propeta, pero ang ibig sabihin, yung sinulat nila. In other words, basahin nila yung sinulat nila. Ando doon naman. Malalaman nila ang paraan upang huwag sila mapunta sa dako ng pagdurusa. Kung ayaw nila makinig kay Moses at mga propeta, hindi rin sila makikinig kanya kay Lazarus. So, hindi siya pinagbigyan ni Abraham. So, in other words, ang ating paghahanda sa ating kamatayan ay sa buhay na ito. Our preparation for our death is while we are living. Kapag ang paghahanda sa ating pagpanaw ay habang tayo nabubuhay. Number 1, hindi natin alam ang araw ng ating kamatayan. Kahit si Apostle Paul, sabi niya, sapagkat malapit ng aking pagpanaw, hindi rin niya alam yung eksaktong pagpanaw niya. Katulad pag sinabi ng doktor, kay may 6 na buwan na lamang kung kayo may cancer, hindi mo pa rin alam kung eksaktong araw ka mamamatay. So, hindi natin alam ang oras at araw ng ating pagkamatay.
So James chapter 4, verse 13 to verse 17, come now, you will say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and doesn't do it, to him it is sin. Halika kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito, sa ganong bayan, at kayo makalakal doon ng isang taon at kikita. Gayon may hindi nyo nalalaman kung ano magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang sigaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat yung sabihin, kung lulubin ng Panginoon, kami mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Subalit kayo na nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat na gayang pagmamalaki ay masama. Kaya sino man nakakalang paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa, ito ay kasalanan sa Kanya. So, ibig sabihin, ang paghahanda sa ating kamatayan ay sa araw ng ating buhay. Pag tayo nabubuhay, that's the time of preparation. Paghahanda. Para hindi tayo mapunta sa Hades ng pagdurusa at papunta tayo sa paraiso na kung saan ikaw iaaliwin habang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon sa huling araw on the Judgment Day. Sabi nga po ni kapatid na Harry Osborne, on the time of your death should be the time when your faith is at its strongest. Sa Tagalog, sa araw ng iyong pagpanaw, doon ang iyong pananampalataya pinakamalakas. Pero ang problema, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. In other words, araw-araw dapat ang ating pananampalataya ay malakas. Dahil hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Baka ma-surprise tayo. So, ang paghahanda po, yabang tayo buhay. Ngayon, marami pong kaibigan nakalagay rest in peace. Yun po ay hindi totoo. Karamihan sa mga kaibigan na may rest in peace, hindi totoo. We can only have rest if you are in Christ. Tayo magkakaroon ng kapahingahan kung tayo na kay Kristo. In other words, kung wala tayo kay Kristo, wala tayong kapahingahan. Pag namatay tayo, it will be in torment. Katulad ng mayaman, he was in torment. Hindi siya nagre-rest, hindi siya nagpapahinga. Ang nagpapahinga ay si Lazarus dahil siya inaalim. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew, chapter 11, dito po sa verse 28 to verse 30. Ano po? Ito po ang sinasabi sa atin. Okay? Come to me, all you will labor and are heavy laden, and I will give you rest. R-E-S-T. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle or meek, sa Old King James, and lowly in heart. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ginawa nga pong kanta ito, hindi ba? Sa ating wika, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanglulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahinga. Pasarin niyo aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasaan. Kung tayo gusto nating mag-rest in peace pag tayo namatay, nararapat na tayo na kay Kristo. If we would like to rest in peace when we die, we should be in Christ. Yun po ang katotohanan. In other words, if you are not in Christ, when we died, we will not rest in peace. We will have torment. Like the rich man. Kung tayo namatay, wala tayo kay Kristo, hindi tayo magpapahinga. Tayo po yung mapapahirapan, katulad ng mayaman. Sa Lucas chapter 16, verse 19 to verse 31. We will not have rest in peace. So ang katanungan, how can we be in Christ?
we can be in Christ. Dito po sa Mark chapter 16, 15-16, ang nagsabi po rito yung ating Panginoon. Sabi niya, di ba, ating babasahin po mga kapatid. Mark 16. Baka sabihin nyo, bakit naman sinabi doon sa Lucas, ikalabing-anim na kabanata, pakinggan si Moses na mga propeta, sapagkat sila nabuhay sila ng Old Testament. So they will be saved according to their law. Pero tayo po yung nabubuhay, hindi sila ng kautusan ni Moises. Tayo po yung napapailalim sa kautusan ng ating Panginoon. So we will be judged according to the law of Christ. So 1 Corinthians chapter 9, ito ang ating matutunghayan. Ano po, aking hinahanap sa aking Bible. Matikit-tikit po itong pahina. Okay, one more. Ito. Dito po sa 9, dito po sa verse 21, sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ko malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, upang mahikayat ko mga nasa labas ng kautusan. In other words, the Gentiles, at yung mga Udyo na may kautusan, at yung mga Gentiles who were not under the law of Moses. Pero si Pablo, bilang isang Kristiyano, ay napapailalim sa kautusan ni Kristo. So hindi po tayo susunod sa kautusan ni Moises. Pag tayo sumunod sa kautusan ni Moises, ay ang problema niyan, tayo po'y mahiiwalay sa ating Panginoon. Dito po sa Galasa, 5 kabanata, ating uling basahin, isa kay 4 na talata. Kayo hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais na ring ganap sa pamagitan ng kautusan. Ang pinag-uusapan po rito yung kautusan ni Moises. Nahulog kayo mula sa biyaya. So tayo mawawala sa biyaya kung tayo magpa-usunod sa kautusan ni Moises sa panahon natin ito. Inalis na po yan bilang kautusan at ang pinalit ay kautusan ng ating Panginoon. So doon sa kautusan ng Panginoon sinasabi, itong bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at niyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. At sumasampalataya at mabautismo ng maliligtas, ngunit hindi sumasampalataya parusa. Pag tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo at sumampalataya at mabautismoan, mapapalis po, maalis yung ating mga kasalanan. Kung hindi tayo sumunod sa Ebanghelyo, tayo mamamatay sa ating mga kasalanan. At katulad ng mayaman, tayo po'y mapupunta sa lugar ng Hades na nasa pagdurusa. Dito po sa Galatia, chapter 3, verses 26 to verse 27, tayo po ay mapupunta kay Kristo kung tayo na bautismohan. So yung pong naniniwala sa salvation by faith only, hindi totoo yun. Hindi kayo maliligtas kung kayo sasampalatay lamang. Mahalaga po yung pananampalataya. Hindi rin tayo maliligtas kung hindi tayo sumampalataya. Hindi rin tayo maliligtas kung hindi tayo nabautismohan. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So mahalaga po yung pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa binautismo kay Kristo ay binihis si Kristo. Dito po sa English, sa New King James Version, atin pong basahin, at ito'y parang mas malinaw na basahin. Ano po? Ito po ang ating mababasa. Dito po sa Galatians, chapter 3, ano po? Chapter 3, verse 26 to verse 27. Ito. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So doon pa lang tayo napunta kay Kristo, tayo nabautismo pagkatapos natin sumampalataya. So we will have rest in peace when we die if you are in Christ. Pero paano tayo mapunta kay Kristo? If we believe and will be baptized, then we'll be in Christ. So kayo po ang ating mga tagapakinig ngayon na hindi pa mga Kristiyano, hindi pa kayo sumunod sa Ebanghelyo, hinihikayat po namin kayo na sumunod sa Ebanghelyo. Tayo po ay sumampalataya at magpabautismo upang tayo po mapunta kay Kristo. To our listeners who are yet to obey the gospel, this is a time of salvation, to obey the gospel. If we believe and are baptized, we'll be in Christ.
and we'll be resting in peace when we die. Yun po ang pinakamagandang mensahe na pwede nating marinig. Kaysa tayo po ay nagbabaka sakali sa isang paniniwalang hindi totoo at inaakala natin tayo mapupunta sa kapayapaan pag tayo namatay. It's too late. Pag tayo po ay namatay na, hindi na magbabago ang ating kalagayan. O anong ginawa natin tayo buhay, yun din ang gantimpala sa araw ng ating kamatayan. So ito po ang nangyayari pag tayo namatay. Ang ating kaluluwa, ang ating spirit ay pupunta sa Hades. Depende kung anong ginawa natin sa lupa. So ang tanong, may nagsasabi, so meron na palang kahatulan. Yes, in some sense. Tandaan niyo. Pagka yung judge sa isang korte, napakinggan niya ang mga katibay at mga saksi, meron na siyang kahatulan sa kanyang kaisipan. Pero sa Judgment Day, paglalahad ng kanyang kahatulan, sasabihin lang niya yung kanyang kahatulan. So ngayon po, pag tayo nasa Hades, actually nahatulan ka na, sasabihin lang ng Panginoon ng kahatulan sa kanyang pagdating. So yung mga nasa Hades ng pagdurusa, alam na nila na sila pupunta sa impyerno. At ang mga nasa Hades ng pag-aaliw o sa paradise, alam nila pupunta sila sa langit. Yun po ay sasabihin na lamang ng Panginoon sa kanyang pagdating. So ito po ang ating pag-aaral po. Sa gabing ito, naway tayo po ay natulungan tayo ng pag-aaral ito para maragdagan ang ating kalaman sa salita ng Diyos. Ito po, si Oljan Ocampo. Ito po ay isang talagang regular po sa atin. Good evening po. Rafael Ortiz, taga-Cabanatuan. Magandang gabi po mga kapatid. Si Arnold Dasino, magandang gabi po sa lahat na nakikinig. Asilo Dave, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Hindi ko alam kung sinong tatay at anak dito sa dalawa. Ano po? Medico Campo, may pabingi po. Kaya katama nga dito po ay sasalin. Magandang gabi sa inyo lahat. Kanya. Good evening to all of you, sabi niya. Magandang gabi po, Brother Lordy, sa lahat ng kapatid kay Kristo, si Udito Villamin, Evelyn Molina, ito po yung Tagalimay Bataan, asawa po ni kapatid na Roger o Rogelio. Good evening po sa lahat ng mga kapatid. Jason Agbuya, magandang gabi po. Ito po yung taga-Bicol, actually, Diyos Marhay na Banggi, no? Dito, Rolisa, na ibang narbi, kanda kay amin, kakabsat, sabi, magandang gabi sa lahat mga kapatid, kanya. Bernardo Gambong Gamueda, good evening, brother. Teka muna mga kapatid. Yan po, si Bernardo Gamueda, good evening, brother. May mention tanong, mamaya po natin babasahin. Mayroon mga tanong dito. Basahin na po natin tanong. Sa King James Version ng Hades ay na-translate na hell, but in the American Standard Version ng Hades, nakakalito din kuminsan, Brad. Ang tanong ko po, ay ang kaluluwa na sa Hades ay babalikan ng katawan na nagnas at papalitan ng Diyos ng immortal. Hindi na mahalaga yan, mga kapatid. Ang mahalaga sa ating pagkabuhay na maguli ay magbabago yung katawan. Kasi pagtayo mo sa libingan, iba na yung katawan mo. Hindi na yung katawan na nilibing o yung katawan na kinain ng leon o ikay namatay sa leon o ikay nalunod sa dagat. Hindi na yun ang katawan. Ikay mabubuhay na ang yung katawan na isang immortal ng katawan. Ito is spiritual body kanya. Basahin po natin na po. Sa 1 Corinthians chapter 15, magbabasahin lang po natin ang Biblia. Hindi tayo malilito. Basahin natin. Ito po. Sa 1 Corinthians chapter 15, ano po? Sa verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a not spiritual body. So pag tayo po ay nabuhay na maguli, hindi na physical lang katawan yun. Ang lalabas kung saan ka man lalabas. Yun po isang immortal na katawan, spiritual body. Natin mababasang babalik yung nagdas na katawan. Nawala na yun eh. Kumbaga, kung ang buto'y tinanim, tumubo yung halaman, meron pa ba yung buto? Wala na yun. Hindi mo na makikita yung buto dahil tumubo na yung halaman.
Pag ganun ang kamatayan, parang itinanim yung katawan na pisikal at ang tutubo ay isang spiritual na katawan. So wala na yung nagnas na katawan na yun. So yung pong hell, yung po ay, yung pong sali na hell, kung nakinig doon sa isang pag-aaral po natin, yung tungkol po sa God's eternal punishment, kung pupunta kayo sa YouTube, makikita niyo, ipinalawalag natin ang salitang hell ay isang Old English na galing sa lumang salitang H-E-L-L-E na ito po ay common sa mga European languages na ibig sabihin is to hide. So ano bang kaya po yung Gehenna o impyerno ay nakatago sa atin, hindi natin nakikita. So yung Hades nakatago rin sa atin, nakikita. So yung mga nagsalin po sa King James, ito yung sinali lang hell. Depende sa context kung ito tumutukoy sa Hades o tumutukoy sa impyerno. Sa New King James, ito yung sinali na Hades o Hades. Sa Tagalog din ay Hades. So, hindi nakakalito kung pupunta tayo sa mga bagong salin. Si Onar Hermepes. Baliktad po itong pangalan nito. Brad, matanong ko lang, kung ang mga espiritu na nasa kulungan na nasoil sa panahon ni Noah ay pwedeng maaral at makalaya pa, bakit mga mayaman na? Hindi po na ibig sabihin ng talata. Ito po mga sumayon sa bilang, inaralan to ng Panginoon sa pamagitan ni Noah nung sila'y buhay pa. Kung yun ang kahulugan ng talata, ibig sabihin, meron tayong pangalang pag-asa, di ba? Tumataliwas yan doon sa binasa natin. Kaya ang salita ng Diyos ay di maaaring maglaban sa isa't isa. In other words, si Noah po ay tinawag na mangaral ng katwiran. Nangaral si Noah. So yun ang ibig sabihin na si Kristo nangaral sa kanila. Nung panahon po na sila'y buhay, sa panahon ni Noah. Dahil po ang description po kay Noah is a preacher of righteousness. Hindi ba makikita natin? Siya nagturo ng katwiran. Dito po sa Hebrews chapter 11, basahin natin. So bago ginunaw ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah, ay nangaral si Noah. Ay, sila nakinig. Yun ang problema. Ito po, basahin natin na po. Sa verse 7. But by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is according to faith. So, ibig sabihin, si Noah po ay nangaral sa panahon niya. Nangaral po siya. Hanapin lang natin mismong talata na po. Dito po, verse 5 ng 2 Peter chapter 2, verse 5. And he did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bring the flood on the world of the ungodly. So doon ang yun ang kahulugan na si Kristo nangaral sa kanila. Hindi siya pumunta doon sa lugar na yun, tandaan natin. Si Kristo pumunta sa paradise. Hindi siya pumunta sa Hades ng pagdurusa. So hindi siya lang doon, wala lang pangangaral sa lugar ng Hades. Hindi mo mapapalitan kalagayan pag ikay namatay. Hindi ba, Brad, ang spirito ay heavenly body ng mga patay, mabubuhay na maguli sa kaparusahan at sa walang hanggang buhay. Paano mayaman na siya walang katawan, kaluluwa? Ang patay, wala siyang katawan. Iniwan mo nga na yung katawan mo Nabulok na yun So, sila'y kaluluwa at spirito, wala na silang katawan. Magkakaroon tayo muli ng katawan sa ating pagkabuhay na maguli. Yun pong ang mabubuhay na maguli isang spiritual na katawan. Pero doon sa Hades, wala silang katawan. Sila yung mga spirito. Ang Hades po isang spiritual na lugar. Hindi siya isang physical na lugar. Ito magandang tanong. Brad, ang Lucas 16:9 ay patunay na ba sa may pag-aton mangyayari sa mga patay at nangyari sa pagkabuhay na maguli sa mga patay sa panahon ni Noah at ni Moises? Nangahulugan ba na mga ito ay hiwalay sa muling pagkabuhay na maguli ng mga tao sa klaw ng kautusan ng Kristo kasama ng mundo? Sa madaling salita ay may mga tao na ba na sa impyerno ngayon sa langit? Wala. Yung pong Lucas chapter 16, hindi impyerno yun. Yun ay Hades. Wala pang tao sa impyerno ngayon.
Wala pa rin tao sa langit ngayon. So si Moises, yung po nabuhay sa Old Testament, sila nasa Hades. Pagdating ng Panginoon, doon pa lang tayo dadalhin sa langit o sa impyerno, as the case may be. So yun po ang mga sagot po natin sa mga. So maraming salamat po sa inyong pagbati at mga tanungan sa ating pag-aaral. Maraming salamat. So just to clarify po, to the questions, Luke chapter 16, 19 to 31 doesn't talk about heaven and hell. It talks about the state of the dead in Hades. They are disembodied spirits. They exist as immortal souls or spirits. Now, when Christ comes again, all the dead will resurrect with a spiritual body. Those who are in torments will go to hell for their eternal destination, and those who are righteous in paradise, they'll be destined to heaven eternally. So the body that will be raised is a spiritual body, not a physical body. It was sown in as a physical body or natural body. It is raised as a spiritual body. So yun po makikita natin doon po. So the word hell, as we have discussed in one of our studies, God's eternal punishment. The word hell is, when the King James was translated, comes from a verb, H-E-L-L-E, meaning to hide. This is common among the Germanic languages in those days. So that is why when the translators of the King James translated Hades or Gehenna or Tartarus, they were all translated as hell because they're all hidden places. Pero the newer versions, they are transliterated. So Hades is transliterated as Hades, and only hell is Gehenna is translated as hell. So sana po ay malinaw po sa atin. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we are so thankful for the blessings that you have always given us daily. You have given us our needs, and has comforted us, our souls, with the words that you have revealed through the Holy Spirit. Father, we live in a sinful world. Give us strength from temptations that we meet daily. Forgive us of our sins, Father. We pray for our brethren who are sick or in difficulties, that you give them, that their faith will overcome whatever the situation they are in. Father, give us the blessing of another day tomorrow as you will. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay maghihiwalay na. Good evening and good night, brethren. Take care.